Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Genesis, Kabanata 16, versikulo 1 hanggang 3. Si Hagar at si Ismael. Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram. Ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai. At ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abram na naninirahan sa Kanaan nang ito'y nangyari. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion. Genesis 16, 4 hanggang 6. At siya'y sumiping kay Agar at naglihi, at nang makita niyang siya'y naglihi ay niwalang halaga niya ang kaniyang Panginoong babae sa kaniyang paningin. At sinabi ni Sarai kay Abram, ang aking pagkaapi ay sumaiyo. Idinulot ko ang aking alila sa iyong sinapupunan. At nang makita niyang siya'y naglihi, ay niwalan akong kabuluhan, at sa kaniyang paningin, ang Panginoon ang humatol sa akin at sa iyo. Tatapwat sinabi ni Abram kay Sarai, narito ang iyong alila ay nasa iyong kamay. Gawin mo sa kanya ang iyong minamagaling sa iyong paningin. At dinuwahagi siya ni Sarai, at si Agar ay tumakas mula sa kaniyang harap. Amen po. Mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Aking pong muling ibabahagi sa inyo pang araw-araw na pag-aalay na aking puso mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 16 ng Genesis, versikulo 7 hanggang 9. Sinalubong siya na anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal na nasa ilang. Ang bukal na ito ay malapit sa lansangang patungo sa Shur. Tinanong siya, Agar, alipin ni Sarai, saan ka nang galing at saan ka pupunta? Tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot niya. Magbalik ka at pailalim sa kanyang kapangyarihan, wika ni anghel. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Aklat ng Genesis, Kabanata 16, versikulo 10 hanggang 12. At ang sabi, pagkatapos sinabi pa ng anghel, pararamihin ko ang lahi mo na ang dami nila'y hindi mabibilang. At sinabi pa ng anghel ng Panginoon sa kanya, buntis ka na at hindi magtatagal ay magkakaanak ka ng lalaki. Pangangalanan mo siyang Ismael, dahil pinakinggan ng Panginoon ang pagtawag mo sa kanya dahil sa iyong pagtitiis. Pero ang anak mo ay mabubuhay na katulad ng isang asnong gubat. Kakalabanin niya ang lahat, at ang lahat ay lalaban sa kanya, kahit ang mga kamag-anak niya ay lalaban sa kanya. Amen. Have a good day, everyone. Genesis chapter 16, verse 13 to 14. Kaya't nasabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakita sa akin at hanggang ngayon buhay pa rin ako? Kaya tinawag niya si Yahweh ang ganito. Ikaw ang Diyos na nakakita. Kaya't ang balon sa pagitan ng Kadesh at Bered ay tinawag nilang balon ng Diyos. Nabuhay at nakakita sa akin. Yan po ating verse, Genesis chapter 16. Pagpalang araw po sa ating lahat. Good day everyone, my devotion for today, Genesis chapter 16 verse 15 to 16. Sa gayoy nanganak si Agar kay Abram ng isang lalaki at tinawag ni Abram ang pangalan na Ismael sa anak na kaniyang ipinanganak. Si Abram ay 86 na taong gulang nang ipanganak ni Agar sa kanya si Ismael. Amen.